Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas, patindi ng patindi, pagitgit ng pagitgit at pahirap ng pahirap. Ang bakbakan nila Gukesh and Dingliren, game number 7 na po tayo ng World Chess Championship. Nag-aabang palagi ang $200,000 na kung sino ang mananalo sa kanila per round. Okay, pag-aralan po natin. Ang ginawa ni Gukesh, Knight F3, D5 si Ding, G3, aba makunat, fianchetto system, ginaya ni Ding. Pero, ayan, nauwi po sa ganitong lumalabas ay parang Slav fianchetto kasi naka C6, naka D5, at kumapture na sa C4. Ayan, kung mapapansin nyo po medyo matagal or bago mag-decide si Ding na capturein yung pawn sa C4 at nag-E4. Ang idea po kasi ng gambit sa C4, syempre para makontrol ang sentro, tingnan natin kung paano makocompensate ito ni Gukesh. May challenge din eh. Knight BD2. Ayun, naku, wala na kagad sa libro. Knight C3 ang old line. Okay po, so Knight BD2, bagong-bago na ito. At nag C5, ayun, okay, pineresure ang D4. Pero bagay po na hindi nagustuhan ng computer engine. Ang gusto ng computer dito ay B5, ayun, patigasin pa rin yung pawn sa C4. Yan po talaga ang madalas na nangyayari kapag ang puti, dinomina ang sentro. Ang gagawin naman ng black, okay, patigasin ko na lang yung pawn C4, parang ganon, ano? Pero wala, hindi ganon ang ginawa, nag C5. At nag D5 syempre para manatiling buo at maganda ang control sa sentro. Nag E6 hinabol ni Ding para talagang pahinain. At nag H3. Obligado na talagang kumapture sa knight. Bishop takes F3 at kumapture sa D5, capture. Nag knight BD7. Wais, nilagyan po ng good move ng computer engine. Kasi kung kakapturein po ang pawn sa D5, magda knight takes C4. Delikado black dito kasi atake ang knight, atakado pa mamaya yung pawn sa B7. Napakalakas ng fianchetto ngayon, lalabas. At balik po tayo. Knight BD7, Knight takes C4, at nag B5. Knight A3 na paatras, Queen B6. Ayan. Kung sa bagay po, yung B5 dito ni Ding ay nagbigay ng magandang space sa queen side. At Bishop F4, develop. Siyempre, Rook F E8. Queen D2, Rook A D8. Samantalang si Ding po, properly well. Principled developments ang kaniyang latag. Knight C2, Knight F8, B4. Para kahit papaano mabungi ang control sa queen side. Nag C4, kahit ito po ay pass pawn, pero syempre iba pa rin yung magkaroon ng control. Yan, kagaya niya, nag Bishop E3, Queen A3, and Bishop to D4. Yan, okay, ginit na. Rook takes E1, Rook takes E1, at nag Queen takes A2. Ayan, dito po mga kamatyas, para pagliliwanag lang, baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture ng knight yung pawn? Ito po kasi ang continuation. May bishop takes, king takes, at may bishop takes. Okay? Ang tanong, paano mababawi ng black yung knight na yan? Okay, pagpalagay natin, mag Queen D6, magda Knight E3. Okay, kaya hindi pwede yon. Queen takes A2 ginawa, Rook A1, Queen B3, Rook A3, hinabol ang reyna, Queen B1 check, at nag King G2. Ayan. Dito kasi, medyo risky sa position ni Ding kasi yung queen niya ay nasa loob ng teritoryo. Baka mamaya makuyog yan dyan at makulong. Yan ang alalahanin dito ng black. Rook D7, dinipensahan niya muna. Rook A5, okay, para pitasin yung pawn B5. Nag Queen B3, umangat na. Rook A3, teka muna, diyan ka uli. At nag Rook A5, Queen B3. Ayun, tinuluyan na ni Gukesh. Talagang si Gukesh gusto niya talaga laban eh. Kung mararamdaman nyo, no, laban talaga gusto niya. Si Ding parang, palagay ko, pagka nagpabalik-balik, tabla na naman eh. Queen D3. Ayun. Okay, bad move daw at medyo tumangkad ang evaluation bar dito. Dapat daw po ay H5 lamang. Okay, pero itong H5 mahirap maunawa, mahirap maramdaman. Kasi ang topic nandito ba naman sa queen side eh, di ba? Tapos biglang magki-king side, oh.
Malalim yan, natira ng computer. Pero balik tayo sa ginawa. Nag-Queen D3 at nag-Queen F4. Ayun, tawag natin dito Brand X, mga kamatyas eh. Ang tamang tira daw is Bishop E3. Tingnan nyo naman, oh, grabe. Kung ako puti, ang hirap. Hindi ko mauunawaan yung tira na yan kung ako puti dito. Bishop E3. Kasi unang-una nakaporma na Bishop dyan. Diba? Sa atin, sa isip natin, kung wala namang malakas na threat na paparating, ba't mo pa iaatras ang isang pyesa? Pero Bishop E3. Para ano? Para maaring ka-capturein yung Queen capture and Knight E1. Ayun. Oo, gets ko na. Bishop E3, capture Knight E1 para walang push D2 at makuha ng buong buo yung pawn sa D3. So yung Bishop E3 po intending to capture the Queen. Okay, yon ang purpose. O, balik tayo, naunawaan ko na. Queen F4, nakipagsabayan si Ding. Okay, Queen F5, ayan na. Queen to Queen. Naalala ko si Wesley pag Queen to Queen eh, no? Si Wesley mahilig sa Queen to Queen eh. Queen takes, G takes, takes, and Rook C5. Ayan. Kaya ganito pinasok ni Gukesh kasi po, wala, pangit ang pawn structure dito ni Ding. Knight G6, capture, Knight E5, Rook D4, and the Knight C6. Okay, Rook F5, Knight E7, nag B5, King F6. Ayun. Siyempre, basically, King must be active pagdating po sa endgame. Rook D4, H6, okay, kunakunachi muna, kunakunachi, King E5, ayun. Yan ang gusto kong itira talaga kung ako black dyan, syempre. Feeling super active yung king, di ba? Tapos may threat pa, tapos additional threat sa D5. Pero bad move sa computer. Dapat daw po is Knight to C8. Yun lang. Para gaganon, iba black. Pero King E5, Rook H4, threat yung pawn. Nakipagsabayan na si Ding. Rook takes H6 and Knight C3. Another bad move by world champion. Okay, dapat daw is Knight F6. Ayun, para kahit papaano yung tore ay maghanap pa ng mas aktibo. Yan, Rook H8, mas aktibong wala na kasi, nakabara eh. Okay, Knight C3, Rook C6, natumpukan ni Gukesh ang good move. Angat uli ang evaluation bar at nag-Knight E4. Hindi kasi pwedeng capturein mga kamatsas, may Rook C5 makukuha. Okay, kaya nag-Knight E4, nag-King E1, ayun, bumawi din ng bad move si Gukesh. Dapat daw po is H4. Yan, no? Itong H4 na yan, yung simpleng ipod na yan, nako, uunti-unti yan. Ayan ang nagiging malaking problema, yung mga ganyan. Dahan-dahan lang, eh, no? Ayun, di napansin ni Gukesh. So, sayang, nag-King E1, F6, H4, ayun, naihabol. Rook D3, Bishop D1, another bad move by Gukesh. Dapat daw ay King E2, tapos pag nag-Rook D5, then B6, capture. Ayan. Ito, naalala ko naman dito si Magnus. Dito magaling si Magnus, yung mga ganitong biglang namimilit, no? Bishop D1, F4, ayun na, good move ba ni Ding? Takes. Naging super king tuloy yung grabe kay Ding, ano? Active na active yung king niya, oh. Rook C4, pin, F5, Rook B4, depensa, King F3, Bishop D1 check, King G2. Ayan na, nanuot na ng nanuot. Nako, nakaka-pressure yan ah. Rook to B3. Rook B3, the idea is to play Bishop F3. Check. Yan, paano kung capturein to? Okay, may Bishop F3 pa rin. Kuha naman ng tore. Okay? Nag-Rook E5, good move. F4, ayun. Para maiiwas na rin sa threat, naka-threat pa. Rook E7, then Rook E3. Timplado. Yun nga lang po is equal ang position. Kahit lamang ng isang pawn dito. Tiniret ang pawn, H5, Knight F6, ayun, pinuntahan. Rook E5, Knight takes, Rook takes, and Knight to G3. Rook F8. Ayan. Masarap man ipin, pero ingat-ingat. May Rook H1, King D2, Knight. Ay, hindi pwede. Nakapin nga pala. Bakit hindi pala pwede Rook G5? Ano meron sa Rook G5? Rook G5. Pwede pa rin naman. Okay, pero hindi nga pala makagalaw yan. Ang sarap i-double pag umangat yung king eh. Rook F8, Rook B7, Rook Bishop A4, depensa, King F3. Ayan. Kaso pinaghahabol-habol lang.
Ayun, yun naman isang pinag-initan, Rook D8 and King E5. Bishop to B3, okay, Knight F7. Rook D5 check, King takes, and King D2. Wala na. Talagang give up na ni Gukesh yun. Pawn niya kasi overextended na eh. Okay, nakakuha ng way. Nakakuha ng way, ayun po. So, dito ay insufficient material to mate, kaya po tabla. Woo! Grabe talaga ang laban ng dalawang ito. Kailan ba magkakapisakan? So, ang score po nila after game number 7 ay 3.5. 3.5 mga kamatsas. Oh, ano po ang prediction nyo mga kamatsas? Magwa-white uli si Ding sa game number 8. Yan po ang ating aalamin kung magkakapisaan na ba. Grabe yung 200,000 US dollars. Ganun pala kahirap talagang makuha yun. Ang hirap makuha. Per win kasi meron silang 200,000 US dollars eh. Grabe talaga. Ha? Talagang mahirap mag-chess ano? Okay po mga kamatsas, ano pong prediction nyo? Mananalo na ba si Ding o kaya si Gukesh sa game number 8? Lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatsas kung ano pong inyong mga insights, mga naiisip after game number 7. At sa kabila naman po, may balita ko lang sa Singapore Open ay nananalasa ang ating kababayang si candidate Grandmaster IM Garcia, no? Dahil tumalo siya ng Super GM kahapon. Ayan, uploaded lang po sa YouTube. Tinalo niya si Eljanov. Alamin natin kung ano pa yung mga magagandang performances doon sa Singapore Open naman sa Group A. Ayan, dinayo talaga ng maraming players around the world ang Singapore ngayon mga kamatsas. Big time ang Singapore, grabe. Congratulations in advance sa kanilang mga ginagawang ito, no, sa larangan ng chess. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.